أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنتم. Katotohanan, ang lahat ng papuri, pagpapasalamat, pagdakila ay nauukol lamang para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin, dakilain at pasalamatan natin ang Allah sa lahat ng pagkakataon. Katotohanan, sino man ang gabayan ng Allah ay walang makapagliligaw sa kanya. At sino man ang hayaan niyang maligaw ay wala na iba pang mga paggagabay, liban na lamang sa gabay at itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban ng Allah. At ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang muling alipin at suko. Nawa ang pagpapala, awa at abang ng Allah ay mapa sa kanyang muling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya at sa lahat ng tao at din na tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid, sa pananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala, palagian tayong binibigyang babala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga mananampalataya. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, o kayong mga mananampalataya. Katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagtatakot illa wa antum muslimun. At huwag natin hahayaan na tayo ay datnan ng kamatayan, liban na lamang na tayo ay ganap na mga Muslim. Mga Muslim na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kaluguran at kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mga minamahal kong kapatid, sa pananampalatayang Islam, tayo ay nasa ika-6 na araw na ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Batid natin na tayong lahat ay nakakaranas ng pagkagutom. Batid natin na tayo ay nakakaranas ng pagkauhaw. Wala ni isang magsasabi na hindi siya nagugutom. Wala ni isang magsasabi na kapag ikaw ay nag-aayuno, hindi ka nauuhaw. Bagkus lahat yan ay nararanasan natin. May kaya ka man, mahirap ka man, nararanasan ito ng bawat isa kapag siya ay nag-aayuno, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ang katagang Ramadan, tandaan natin, ito ay galing sa wikang Arabic at maraming nabanggit mula rito, hinggil sa kung saan nagmula ito. Ang Ramadan, mga minamahal kong mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ito ay nanggaling sa salitang ugat o sa katagang Ramad. Ano yung Ramad, mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam? Ang Ramad, sa pagkakahulugan nito ay yung tinatawag na matinding init. Kaya kung mapapansin natin na kapag sumasapit yung buwan ng Ramadan, tumatapat din ito sa sobrang init na panahon. Allahu Akbar. Patunay na lamang, mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, sa ibang mga kahulugan, ang Ramadan
kapag ito ay tumatapat sa mainit na panahon, nasasabi din ito na pag-init ng tiyan ng nag-aayuno. Allahu Akbar. Kaya naman mga minamahal ng kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, tinatawag din nila itong pagsunog sa mga kasalanan. Dahil ang buwan ng Ramadan, sinusunog nito yung ating mga kasalanan. Pinapawi na yung ating mga nagawang nagdaang kasalanan. At tandaan natin, ang ayuno, o yung pag-aayuno na sinasabi natin sa wikang Arabic, ito yung tinatawag na siyam. O yung tinatawag na saum. O ang ibig sabihin naman ito ay yung pagpipigil. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, nasa ika-6 na tayo ng araw sa buwan ng Ramadan. Na itanong na ba natin sa ating mga sarili, sa loob ng 6 na araw na ito, sa loob ng 6 na araw na binuhay pa ko ni Allah subhanahu wa ta'ala, ano kaya ang ginawa ko sa 6 na araw na ito? Kailan lamang humihiling tayo sa Allah, Allahumma balik na Ramadan, Allahumma balik na Ramadan, Allahumma balik na Ramadan. Pinaabot ka ngayon ng Allah, ngayon nasa ika-6 na araw ka na ng buwan ng Ramadan. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, ano na kaya ang ginagawa ko sa panahon na ako'y humihiling sa Allah na pinaabot na ako ngayong buwan ng Ramadan? Pinaabot ka niya, ika-6 na araw na ito. Bakit? May mga kapatid tayo na hindi na umabot ng 1 araw, hindi na umabot ng 2 araw, hindi na umabot ng 3 araw, hindi na umabot ng 4 na araw. Pero ikaw, hanggang ngayon, pinapanatili ka ng Allah bilang isang Muslim at pinapaabot ka pa niya ngayong araw na ito. Kaya mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunay mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya ni Allah, na kapag dumating sa inyo ang buwan ng Ramadan, buwan ng biyaya, inobligan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ang pag-aayuno dito. Kaya naman, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pagsumikapan ninyo. Ang problema, hindi natin ibinibigay yung best natin. Hindi natin ginagawa yung paraan. Kasi nga sabi ng Rasulullah, kapag dumating yung buwan ng Ramadan, yung buwan na mapagpala, ibigay mo yung pinakamainam, yung pinaka-the best na magagawa mo sa buwan ng Ramadan. Bakit? Alam mo ba na buhay ka na kinabukasan? Alam mo ba na matatapos po ang Ramadan? Kung alam lamang natin na mamamatay tayo kinabukasan, baka since first day pa lang ng Ramadan, binuhos mo na lahat ng pagsambang sa Allah. Kasi mamamatay ka bukas. Pero sa dahil hindi batid natin yung kamatayan natin, hindi natin alam kung kailan tayo babawian ng buhay, kailangan pagsumikapan natin. Ibigay natin yung effort natin. Kung may bisita nga tayo na maparating, ibinibigay natin yung pinaka-the best effort natin. Hahandaan natin, papakainin natin ang masasarap, ibinibigay lahat ng kanyang kahilingan ng kagustuhan. Sana ganun din tayo mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam. Tandaan natin, ang buwan ng Ramadan, espesyal sa lahat ng mga buwan at tanging ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagtatangi ng biyaya dito. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ipinagutos sa atin, ya ayyuhal ladina amanu, o kayong mga mananampalataya. Hindi niya sinabi, ya ayyuhan nas. O kayong mga mananampalataya, sumasamba sa Allah, sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-aayuno ika nga ay ipinagutos ko sa inyo, hindi lamang sa inyo, bago sa mga nauna pa sa inyo. Nang sa gayon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun. Nang sa gayon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, upang tayo ay magkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi magkalikit yan. Bakit ginigit yun doon? Hindi na pwedeng mag-ayuno ka lang na mag-ayuno na wala kang takot sa Allah. Hindi na pwedeng magsala ka lang na magsala wala kang takot sa Allah. Lahat yung ay may karugtong mga minamahal kong alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At walang pag-aalinlangan, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, na kung mababatid lamang ng tao, kung makikita lamang ng tao ang layunin, ang kahalagahan ng kanyang ginagawang pagsamba, kung makikita lamang natin yung sarili natin, nilalagay natin yung hada sa ating sarili, ay mag-isa sa katuparan niya ang lahat ng pagsamba. Ibig sabihin, kung pinahahalagaan mo ang iyong buhay, pinahahalagaan mo ang iyong sarili, pinahahalagaan mo lahat ng ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, mag-isa sa katuparan
katuparan mo ito. Magagawa mo ng maayos ang pagsamba. Pero kung sabi nila tikal-tikal ka, fasting dito, mamaya hindi, malaking problema yun para sa kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Kasi kung alam natin yung goal, alam natin yung layunin natin, bakit ipinag-utos ito ng Allah, baka tayong lahat ng mga tao, lahat ng mga Muslim, nag-uunahan sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. O baka itong Ramadan, hindi sinasayang ng mga tao. Kasi alam niya kung ano yung gagawin niya. Alam niya yung kahalagahan ng pagsamba na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magbabanggit tayo ng iilan sa mga layunin sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan bilang paalala sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid, sa pananampalataya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga layunin ng pag-aayuno ay yung pagkakaroon ng tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi natin sa huling ayat, la'allakum tattaqun. Ang hikmah daw ng pag-aayuno para sa atin ay para mas mapalapit tayo sa Allah, magkaroon tayo ng tunay na pagkatakot sa ating tagapaglikha. Tandaan natin, mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ito ay batid ng lahat at tunay na nag-aayuno. Yung tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kahit siya ay walang kasama, siya ay nag-iisa lamang, hindi niya gagawin yung paglabag sa Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. Pipigilan niya ang kanyang sarili mula sa pagkain, mula sa inumin, mula sa anumang mga gawain masasama, landad man ito uli. Ito yung tunay na sinasabi, tunay na pagkatakot, takwa, mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Napakadali na tayo ay uminom. Napakadali na tayo ay kumain. Pwede, pag uwi natin sa bahay natin, hindi naman tayo makikita ng brother. Hindi naman tayo makikita nila sister na kumakain tayo. Kaya-kaya natin gawin. Pero dahil sa ito'y ipinag-utos ng Allah bilang pagpagatakot natin sa Kanya, ginagawa natin yung bagay na ito kasi alam natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi man natin siya nakikita pero nakikita na tayo. Allahu Akbar. Kaya naman mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu tarahu." Ang sambahin mo si Allah subhanahu wa ta'ala na tila ikaw ay tinitignan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, at kung hindi mo man tinitignan, siya ay tunay na siya ay nakamasid, siya na tumitingin sa atin. Kaya naman, mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, pangalawa, kabilang sa mga layunin ng pag-aayuno, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ay yung pagiging ikhlas natin. Pagiging sincere, sapagkat ang pag-aayuno ay iiwan ng tao ang kanyang pagnanasa. Pagnanasa saan? Alam ba natin yun? Pagnanasa sa pagkain, sa inumin, sa lahat ng bagay. Na kung ano man yung mga bagay na pwede natin iwasan, yun yung pagnanasa at gusto natin iparating sa inyo, mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Kaya nga, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Yatruku at-ta'ama wa sharabahu wa shahawat." At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, iniwan niya ang pagkain, ang inumin, at ang pagnanasa niya para sa akin. Tunay, mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, iyan ang sinasabing ikhlas, ang gawaing pagsamba para sa kanyang tagapaglikha. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga layunin ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, nasa ika-6 na araw pa lamang tayo, at kung meron kayong nakalimutan, pakinggan niyo ito, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam. Isa sa layunin ng buwan ng Ramadan, dinidisiplinado, binibigyan disiplina ang mga nag-aayuno. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yad'u az-zur wa la 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a wa ta'ama wa sharaba." Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sino man ikama para to sa mga tao na sila'y makukulit, sila'y gumagawa ng mga masasama,
Sila yung gumagawa halimbawa ng panlilibak, lahat ng mga klase. Alam naman natin kung anong mga kasalanan ang meron sa mundong ito. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na binanggit natin sa hadith, sino man ika na hindi niya itigil ang salitang hindi ka nais-nais. Kasi ang pag-aayon mo, ang isa sa mga layunin nito para maituwid niya ang mga kamusliman. Hindi lang pag-aayon mo, hindi lang puro pagpapagutong, pagpapauhaw. May layunin, bakit natin ginagawa? Kasi pag alam natin ang layunin na ito, magagawa natin ang tama ang pag-aayon. Magagawa natin ang tama kung ano yung ipinag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Uulitin natin, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yung mga tao, sino man ika nga ang hindi tumigil sa salita na hindi ka nais-nais at sa mga paggawa nito, ay wala kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pangangailangan niya sa pag-iwan mula sa pagkain at sa inumin. Ibig sabihin, nagpapakapagod lamang ang tao sa pag-aayuno kapag hindi niya na-control, hindi niya dinisiplina ang kanyang sarili mula sa anumang pananalita, mabuti man ito masama. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, sa buwan ng Ramadan, palagian natin binabasa ang ating mga dila, ang ating mga bibig mula sa mga adkaw, sa mga dua. Dapat lagi natin yung ginagawa, mga minamahal kong alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagpapractice natin. Ang buwan ng Ramadan, hinahasa tayo, hinuhubog tayo nang sa gayon, pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ang isang Muslim handang-handa ng sumabak sa anumang pagsubok sa kanyang buhay. Pero kapag itong buwan ng Ramadan, hindi mo na pagtagumpayan, hindi mo na nagpasan, isa ka sa pinakawawa, isa ka sa pinakalugi na tao dito sa mundo at hanggang sa kabilang buhay. Mga minamahal kong kapatid, sa ibang hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapag ang nag-aayuno o ang isang tao nag-aayuno, huwag siyang magsalita ng hindi ka nais-nais. Hindi magagandang salita. Iwasan niyo na yun. Kung wala naman tayong nasabing mabuti, manahimik na naman tayo. Manahimik na lang. Isipin na lamang natin yung ating mga bibig o yung ating mga kamay. Lagyan natin ng kadena. Ang sa ngayon, hindi na makapindot sa Facebook at ano-anong ipinopost natin. Subhanallah, mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. At huwag itaas ang ating mga boses. Huwag tayong sumigaw, huwag tayong manghamak ang tao, huwag tayong magmura, huwag natin libakin ang bawat isa, huwag natin awayin ang bawat isa sa atin. At sasabihin niya kapag halimbawa mayroong umaaway sa kanya, halimbawa inaaway tayo kasi nag-aayon tayo eh. Halimbawa, may nagmumura sa atin, may hindi magandang pananalita sa atin. Sasabihin mo sa iyong kapatid, inni amrun sa'imun o inni sa'imun. Ako ay nag-aayon. Tunay na ako ay nag-aayon. Allahu Akbar. Napakaganda na turo ng pananampalatayang Islam. At kabilang sa layunin ng pag-aayuno ay tinuturuan nito ang mga tao, ang mga nag-aayuno sa pagkontrol sa kanyang sarili. Sapagkat habang nag-aayuno ay kanyang pinipigilan ang kanyang sarili mula sa iba't ibang mga bagay. Ito man ay bawal talaga o ipinagbabawal lamang sa oras ng pag-aayuno. Halimbawa, yung paninigarilyo. Alam naman natin na ito talaga ay bawal. Pero ang ginagawa ng iba, hindi nila makontrol ang kanilang sarili. Na imbes susubo sila ng tawar, susubo sila ng dates, iinom ng tubig at isusunod ng sigarilyo. Wa'iyadu billah, kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Saan ka nakakita nag-iip lang, uminom lang ng tubig, ginawa yung sunna na pag-inom ng tubig, pagkatapos tumindi ng sigarilyo. Ang pagkakaalam ko ang sunna, tubig at tamaw, hindi tubig at sigarilyo. Subhanallah, mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ito yung sinasabi na isa sa mga layunin ng pag-aayuno ay yung pag-control natin sa ating sarili. Kinokontrol natin yung ating sarili. At kabilang, sa layunin ng pag-aayuno ay yung ipadama natin sa taong mga kapuspalan, sa taong mga mahihirap kung ano yung nararanasan mo sa iyong buhay. Kung ikaw ay mayaman, iparanasan mo na pakainin mo yung mga kapatid mo sa pananampalatayang Islam. Huwag mong hayaan na sa buwan ng Ramadan may makikita kang Muslim na sila ay walang pangsahur, walang pang-iftar. Kasi ito yung layunin ng buwan ng Ramadan. Kung ano yung kinakain mo, nakikita mo yung kapatid ng Muslim na wala siya doon, ibahagi mo sa kanya. Magsama-sama tayo sa pagbuhay.
kumuha ng biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang mawawala sa iyo. Walang mawawala sa pagbibigay. Bakit? Dinodoble pa ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dinodoble ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga bagay na kung saan kung ano yung ginawa mo pagsamba, hindi lamang doble, triple. Wallahu a'lam kung ilang yung doble-doble na ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang, diyang panguling, kabilang sa layunin ng pagkaayuno sa buwan ng Ramadan, inilalayo nito ang mga nag-aayuno sa mga makamundong bagay. Paano natin nasabi? Kasi ang buwan ng Ramadan, buwan ng Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ang buwan ng Ramadan, dito ibinaba, dito ipinahayag ang banal na Quran. Kaya ang taong nag-aayuno, kapag alam niya ang layunin niya dito, gugugulin niya yung oras niya, gugugulin niya yung kanyang mga natitirang mga minuto, segundo upang pag-aralan ang pananampalataya ni Allah, lalong-lalo na ang pagbabasa ng banal na Quran. Sa panahon ngayon, nag-aayuno tayo, pero hindi ba nanonood ng YouTube, naglalaro ng Mobile Legends, naglalaro ng kung anong mga games na pwede nilang maging libangan habang sila ay nag-aayuno. O di kaya, mag-play ng music habang sila ay nag-aayuno. Subhanallah, mga minamahal kong alipin ni Allah. Hindi ba't magandang gawin natin sa buwan ng Ramadan na kapag hinihintay mo ang oras, wala tayong sinasayang? Kasi kung alam natin ang layunin, katulad ng sinabi natin na mamamatay ka sa isang araw, mamamatay ka bukas, baka ngayon nagbabasa ka ng Quran kahit sa Salatul Jumaah. Kasi ayaw mong mawala yung mga oras na yun. Ayaw mong mawala yung mga minuto na lilipas sa'yo na wala kang natututunan sa pananampalataya ni Allah. Kaya habang nandirito pa ang buwan ng Ramadan, habang ibinibigay pa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pagkakataon na tayo ay makagawa pa ng pagsamba, bakit? Marami sa libingan, humihiling sa Allah, Ya Allah, ibalik mo muli ako sa mundong ito. Humihiling sila na ibalik sila dito sa mundong ito. Samantalang ikaw nandito ka pa sa mundong ito. Yung mga humihiling sila, Ya Allah, ibalik mo ako muli sa mundong ito. Nang sa gayon, anong hinihiling nila? Makagawa ng maraming pagsamba. Pero ikaw, na nandirito pa sa mundong ito, hindi ka humihiling kay Allah. Hindi mo ginagamit yung oras mo sa pagsamba sa Kanya. Kaya masabi nila, ang pagsisisi, tandaan natin mga minamahal kong kapatid, ito ay palagian, wala sa unahan, nasa huli. Kaya bilang isang Muslim, ngayong buwan ng Ramadan, pagsumikapan natin na ang ating sarili, palakasin natin ang ating pananampalataya, nang gayon sa syaitan, kahit nakakadena ang mga syayatin, sa mga panahon ito ay hindi na mga pang-atake sa atin kailanman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, bilang panghuli ng ating khutbah ngayong araw ng Jumaa ay sikapin natin, lalong-lalo na sa mga kapatid natin na may kakayahan, kayo ay magpa-iftar, kayo ay magpakain sa buwan ng Ramadan. At sa mga wala namang kakayahan, palagian natin ipagdua yung mga tao, yung mga nagbibigay sa atin, kung wala tayong kakayahan. O kung wala tayong kakayahan, pumunta ka sa masjid, tumulong ka, gumawa ka ng maraming pagsamba kasama ang iyong mga kapatirang Muslim. Napakaraming pamamaraan, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi lamang sa pagbibigay ng salapi, hindi lamang sa pagbibigay ng pera. Napakaraming paraan na pwede natin gugulin ang ating sarili, lalong-lalo na ngayong buwan ng Ramadan. Ika-6 na araw pa lamang tayo, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam. Mamaya-maya, 7 araw na, iiwan na tayo, hindi natin namamalayan na magsasala na tayo ng Eid al-Fitr. Hindi natin namamalayan na tapos na ang buwan ng Ramadan at sasabihin natin, sana paabutin pa ako sa buwan ng Ramadan next year. Allahu Akbar. Kaya ngayon, buwan ng Ramadan, sikapin natin na maging better yung ating sarili. Hindi man naging perfect, kasi wala namang perfecto na din kasi Allah. Pero gawin natin mainam ang ating sarili, lalong-lalo na sa pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Faya ibadallah, inna Allah wal malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu wa sallimu tasliman katira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-aman wal-ghina.
اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما خطيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عبدك ورحيم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب أمال يقربون إلى حبك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل سجودنا. اللهم إني أعوذ بك من عذاب الدنيا، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار. اللهم افتح لنا أبواب الجنة، اللهم افتح لنا أبواب النعمة، اللهم افتح لنا أبواب الرزق، اللهم افتح لنا أبواب الخيرات. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر عيوبنا، اللهم افتح لنا عيد رسول الله. اللهم تقبل منا دعاءنا برحمتك يا غفار يا رحيم. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. Bersama natin sa ating mga dua, ang ating mga kapatid, lalong-lalo na yung mga kapatid natin na dumadaan sa ating pagsubok, ang ating mga magulang, ang ating pamilya, at lahat ng ating mga kapatid sa pananampalatay Islam. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salam, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar.